Meron ako sinulat sa libro ko, no? Ayan, no? Turn your weakness into an advantage. Napakahirap paniwalaan o maintindihan niya, no? Anong weakness mo, magiging advantage pa, no? Paano mangyari yon? May sinulat ako sa libro ko. It's about woman, no? Napasok siya sa isang advertising agency pero hindi siya magaling mag-English. Hindi siya conversational English. Lahat ng kasama niya puro magaling mag-English. Inglesero, Inglesera, no? Pero faithful siya kay God, eh. Kaya dinala siya doon sa point na nakita niya yung weakness pala niya, advantage. Paano nangyari yon, ano? Yung pagiging masa niya, nagamit niya. Kasi yung mga kliyente ng advertising company, mga naging kliyente, yung mga produktong pangmasa, mga Lucky Me, mga Tanduay, mga ganon. So, nakarelate siya doon sa mga customer ng mga produkto at na-explain niya at naging articulate siya doon sa mga discussion. Kaya, ang totoo nun, ang laki ng hinawakan niya at na-promote siya na na-promote. Eventually, she owns an advertising agency now and also she owns several restaurant chains. So, makikita mo, no, kung meron kang weakness, no, hindi ka nakapag-aral, no? Hindi ka magaling mag-English or whatever your circumstances are. Hindi ka naman pinabayaan ng Diyos, eh. May plano pa rin ng Diyos sa'yo. Whatever that is, no? Ikaw lang makakaalam nun kung patuloy kang manampalataya sa Kanya. So, yun ang susi, eh. Hindi na tayo dapat magmukmok o feeling victim kasi kulang tayo ng ganito, kulang tayo ng ganyan, compare tayo ng compare. Yun pala yung susi na binigay sa atin, yung mismong katangian natin na ayaw natin. So, cheer up. Walang ginawa si Lord na talo. Puro panalo.